Tahimik ang buhay sa probinsya ng San Isidro. Isang baryong napapalibutan ng palayan, kawayan at makakapal na puno ng mangga. Kapag gabi, tanging huni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin ang maririnig. Dito nakatira si Lina, 26 na taong gulang at 8 buwan ng buntis. Mag-isa lang siya sa lumang bahay na minana pa ng asawa niyang si Marco. Matagal nang nagtatrabaho sa Maynila si Marco bilang construction worker at minsan lang umuwi kada 2 buwan. Kaunting tiis na lang, palaging sinasabi ni Marco sa telepono. Pag nanganak ka na, uuwi na ako. Pero habang papalapit ang araw ng panganganak, mas lalo ring bumibigat ang pakiramdam ni Lina. Hindi lang sa katawan, kundi sa paligid. Unang palatandaan, noong unang linggo ng kanyang 8 buwan, napansin ni Lina na may naririnig siyang yabag tuwing hating gabi. Mabigat, parang paa ng taong may dalang mabigat sa tiyan. Akala niya noong una ay guni-guni lang. Baka pusa, baka aso. Pero gabi-gabi, eksaktong 12:00, naririnig niya ito mula sa ilalim ng bahay na yari sa kahoy. Tok, tok, tok. Mabagal, paakyat. Kapag sisilip siya sa bintana, wala naman siyang makikita. Hanggang isang gabi, habang nakahiga siya, gumalaw ang kanyang tiyan. Hindi normal na sipa ng sanggol. Parang may kumakamot mula sa loob. Kalma lang, bulong niya sa sarili. Buntis ka lang. Pero sabay noon, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses. Akin na siya. Mula iyon sa ilalim ng bahay. Ang babala ng matanda kinabukasan, kinausap ni Lina ang kapitbahay niyang si Aling Rosa, ang pinakamatandang babae sa baryo. Pagkarinig pa lang ng kwento ni Lina, namutla ang mukha ni Aling Rosa. Anong buwan ka na, iha? Tanong nito. 8 na po. Tahimik na umupo ang matanda sa kamariing nagsalita. May nilalang sa lupang iyan. Matagal na. Tinatawag namin siyang ina sa ilalim. Kinilabutan si Lina. Ano po yon? Isang espiritong namatay ng buntis. Hindi siya nanganak. At mula noon, naghahanap siya ng sinapupunan. Nanlambot ang tuhod ni Lina. Kapag may buntis na tumira mag-isa, dagdag ng matanda, dahan-dahan niyang kinukuha ang bata hanggang sa maisilang na sa kanya. Mga gabi ng pagpaparamdam. Simula noon, hindi na tumigil ang mga kakaibang pangyayari. May mga bakang paa sa putik tuwing umaga kahit walang umakyat sa bahay. Nawawala ang mga gamit ni Lina tapos makikita niya sa ilalim ng hagdan. At tuwing 12:00, sumasabay sa tibok ng kanyang puso ang yabag. Isang gabi, nagising si Lina sa biglang bigat sa kanyang tiyan. Parang may umupo sa ibabaw niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Sa dilim may nakita siyang anino ng babaeng buntis sa tabi ng kama. Mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo, at ang tiyan mas malaki kaysa sa kanya. Dahan-dahang nagsalita ang nilalang. Hiramin ko lang, saglit. Pagmulat ni Lina, pawis na pawis siya. Ngunit sa kanyang tiyan, may marka ng kamay. Ang gabi ng panganganak, isang gabi, biglang sumakit ang tiyan ni Lina. Maaga pa. Wala pa sa due date. Sinubukan niyang tawagan si Marco. Walang signal. Habang dumadaing siya sa sakit, biglang bumukas ang pinto ng bahay kahit walang hangin. Mula sa ilalim ng sahig, unti-unting umakyat ang nilalang. Kita na niya ito ngayon. Isang babaeng maputla, butot balat, may mga matang parang hukay. Ang tiyan nito ay hiwa-hiwalay, parang hindi kailanman naisilang ang laman. Panahon na, bulong ng nilalang. Umiyak si Lina. Maawa ka, anak ko to. Ngumiti ang nilalang. Hindi, sagot niya. Akin na siya. Biglang may tumunog na malakas na kalabog mula sa labas. Sigaw iyon ni Marco. Naputol ang pagpaparamdam ng nilalang. Napaatras ito, sumigaw ng parang hayop at muling lumubog sa ilalim ng bahay. Naisugod si Lina sa ospital. Pagkatapos ng lahat, ligtas si Lina. Ligtas ang sanggol. Lumipat sila ng bahay kinabukasan. Pero ayon sa doktor, may kakaiba raw. Nung ipinanganak ang bata, sabi nito, may isa pang tibok ng puso na biglang nawala. Hanggang ngayon, tuwing hating gabi, kapag umiiyak ang sanggol, may maririnig silang yabag sa labas ng bahay. Mabagal, mabigat, parang isang ina na naghahanap pa rin ng anak.